Eto na nga mga beshi, ang mainit-init at pinaka-aabangang kaganapan ngayong Lunes. Habang pilit siyang binabagsak, mas lalo siyang tinataas ng tadhana. Kapag ang kasinungalingan ay unti-unti nang nilamon ng gumawa nito, may mga taong kayang sirain ang pangalan mo. Pero hindi nila kayang pigilin ang mga pusong kusang naniniwala sa'yo. May mga taong akala nila kapag binato nila sa putik ang isang tao, sila na ang pinakamataas. Hindi nila alam, ang putik na binato nila, balang araw sa sarili nila babagsak. Habang patuloy na lumalaban si Jenny para muling buuin ang pangarap niya, maging isang ganap na mga awit, may isang taong hindi pa rin matanggap na patuloy siyang bumabangon. Hindi maintindihan ni Megan bakit habang pilit niya sinisira ang pangalan ni Jenny, mas lalo lamang itong minamahal ng tao, mas lalo itong pinipili, mas lalo itong binibigyan ng pagkakataon. Parang para bang bawat planong ginagawa niya, siya rin ang unang nasasaktan. Si Megan, kahit wala na si Jenny sa Yumi, tila anino pa rin ito nang bumabalot sa bawat tagumpay na gusto niyang makamit. Isa-isa niyang nilapitan ang mga sikat na artista at grupo. Umaasa na ang Yumi ang pipiliin nilang makasama sa mga susunod na proyekto. Isa na dito ang mga BGYO, ngunit kabaliktaran ang inaasahan niyang maging sagot. Matamang tumingin si Jello kay Megan bago ito nagsalita. Pasensya na, pero si Jenny ang gusto naming makasama sa music festival. Napaatras si Megan. Kaagad niyang pinigilan ang sarili bago muling magsalita. Si Jenny? Nanalaos na siya. Kahit saan siya music event pumunta, iniiwan siya ng mga tao. Galit ang publiko sa kanya dahil inagaw niya ang boyfriend ko. Ngunit nanatiling kalmado si Cello. Unti-unti siyang ngumiti. Isang ngiting lalong nagpapayanig sa kumpiyansa ni Megan. Hindi kami naniniwala sa mga kasinungalingan na yan. Tumahimik ang paligid. Nakausap na namin si Jenny. Alam na namin ang buong katotohanan. Parang tumigil ang mundo ni Megan. Alam naming gawa-gawa lang ninyo ni JC ang lahat para sirain siya. Nandaki ang mga mata ni Megan. At gusto mo kaming makisama sa mga tao na kayang manira ng kapwa para lang umangat. Hindi ganun ang prinsipyo namin. Ngunit bago tuluyang umalis, huminto si Cello. Hindi siya lumingon. Pero sapat na ang malamig niyang boses upang durugin ang natitira pang pagmamalaki ni Megan. Hindi lahat ng artista sumisikat dahil sa kasing intriga. May mga artistang umaangat dahil sa talento at sa kabutihan ng puso. Unti-unti siyang lumingon. Diretsong tumingin kay Megan. At si Jenny, isa siya ron. Parang sampal ang bawat salitang narinig ni Megan. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makahinga, hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Isa-isang tumalikod ang miyembro ng BGYO. Iniwan siyang mag-isa. Kasama ang katotohanan ng unti-unti nang mabubunyag ang lahat. Pag-uwi niya, halos manginig siya sa galit. Agad niyang hinarap si Dara. Pagdating sa bahay, galit na galit niyang binato ang bag sa sahig. Basag dito, kasunod ng salamin, kasunod ng mga trophy, kasunod ng lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya sa salitang leader. Bakit? Bakit siya pa rin? Halos mawala na siya ng boses kakasigaw. Ako na ang leader ng Yumi, ako na ang nasa spotlight. Pero bakit pangalan pa rin ni Jenny ang hinahanap nila? Tahimik lamang si Dara dahil alam niya hindi na simpleng inggit ang nararamdaman ni Megan. Unti-unti na itong nilalamon na sarili nitong takot. Takot na isang araw malaman ng lahat, wala ang lahat ng pinaghirapan niya. Bakit kahit wala na si Jenny sa Yumi, siya pa rin ang pinipili? Halos mawasak na ang mga gamit sa silid sa sobrang galit ni Megan. Lahat na ginawa ko, sinira ko ang pangalan niya, pero bakit siya pa rin ang gustong makasama ng lahat? Tahimik lamang si Dara. Ngunit nang narinig niya ang pangalan at alam na ng BGYO ang katotohanan, nagbago ang ekspresyon niya. Kung ganon, kailangan natin gumawa ng panibagong paraan. Biglang tumingin si Megan. Kausapin mo si Coach Bana. Pilitin mong bitawan niya si Jenny. Umiling si Dara. Hindi ganon si Bana. Hindi siya kayang utusan manipulahin. Lalong nagdilim ang mukha ni Megan.
Kung hindi siya kayang kumbinsihin, sisirain natin ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Dahil sa desperasyon, kaagad na nagtungo si Tara kay Monica. Ngunit sa sobrang emosyon, may lihim siyang hindi sinasadyang mabunyag. Kung hindi lang ginawa ni Megan ang lahat para sirain si Jenny, hindi sana siya aalis ng Astra M. Biglang tumahimik ang buong opisina. Unti-unting tumingin si Monica kay Dara. Nanlaki ang mata niya. Anong sabi mo? Namutla si Dara. Huli na ang lahat. Nasabi niya na ang katotohanan matagal niya lang tinago. Nanigas sa mukha ni Monica. Unti-unti niyang naalala ang mga sponsor na umatras, ang mga project na biglang nawala, ang milyong-milyong pisong nalugi sa kumpanya, ang artistang tinapon niya, na ngayon unti-unti nang sumisikat sa ilalim ng papuglos. Mahina ngunit puno ng galit ang kanyang tinig. Totoo ba na kasinungalingan lang ang lahat? Hindi nakasagot si Dara, nabigla, nanahimik. Hanggang sa marahan siyang tinuro ni Monica sa pinto. Umalis ka muna. Dahil kung totoo ang lahat na narinig ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kay Megan. Samantala, habang nagkakagulo sa loob ng Astro masaya nagsimula si Jenny sa bago niyang music project kasama ang BGYO. Mula sa malayo, nakatingin si Coach Bana. Tahimik lang na nakatingin kay Jenny. Ngumiti siya. Tignan mo kapag malinis ang intusyon mo. Kahit ilang beses kang ibagsak, may Diyos na magbabangon sa'yo. Hindi alam ni Jenny, ngunit ngumiti siya na nakita ang dating sigla ni Jenny. Ang siglang matagal ding ninakaw ng mga taong gustong pabagsakin siya, na habang masaya siyang tinutupad muli ang kanyang pangarap, may mga taong unti-unti nang nawawasak dahil sa mga kasinungalingan sila rin ang gumawa. Ngunit sa kabilang banda, mag-isang nakaupo si Megan, napapakalunod sa mga bote ng inumin habang umiiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili bakit kahit anong gawin ko, hindi ko siya mapabagsak. Habang pilit ko siyang nilulubog, mas lalo siyang inaangat ng mundo. At sa unang pagkakataon si Megan mismo ang nagsimulang matakot. Dahil alam niya kapag tuluyan ng nalaman ni Monica ang buong katotohanan, hindi lang ang kanyang posisyon ang mawawala, pati ang pangalang matagal niyang pinaglaban. May tumawag sa kanyang telepono, isang tawag na tuluyang magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Napatingin siya. Nang sagutin niya ang tawag, iisa lang ang narinig niyang salita. Megan. Alam na ni Monica ang lahat. Nanlaki ang mga kanyang mga mata. Unti-unting nanginig ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon, hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi takot. Ngayong alam na ni Monica ang katotohanan, pipiliin ba niyang itama ang pagkakamali ng pagtaboy niya kay Jenny sa Astra M? Ngayong nalaman na ni Monica ang totoo, tatanggalin ba niya si Megan bilang leader ng Yumi? May pag-asa pa bang maibalik ang tiwalang winasak nila kay Jenny? O may mas madilim pang lihim na matagal nang nakabaon na kapag nabunyag, tuluyan ng guguhit hanggang sa pagitan ng tagumpay at pagbagsak. Ano ang susunod na plano ni Megan at Dara matapos mabigo ang lahat ng kanilang paninira at habang papalapit si Jenny sa pinaka matayog na yugto ng kanyang karera, hanggang saan kayang gawin ng mga taong takot na malampasan. Kapag ang katotohanan ay tuluyan ng lumantad, sino ang babagsak, sino ang tuluyang magtatagumpay. Kapag nagsimula na magsalita ang katotohanan, wala nang kasinungalingan na kayang magtago. Comment down below mga mima para sa inyong mga comment at kuro-kuro. Kaya mga beshi, huwag niyo naman kalimutan mag-follow and subscribe. Thank you para updated kayo sa mga susunod na kaganapan. Thank you and God bless. Bye!